Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat. Sound test. Sound test. Ayun. Magandang umaga po sa inyong lahat at atin pumatunghayan ngayon ay ang ating vlog na nakita ko na may mali po ginawa ang National Bureau of Investigation kaya masasayang lang itong operation nila laban kay Franco Mabanta. Hayaan nyo na ipakita ko sa inyo ang lahat na pagkakamali na ginawa ng law enforcement nito. So, madidismiss ang kasong ito. Ito ang sinasabi ko rito. Ngayon, ito po si Franco Mabanta. Makita niyo sa litrato na binigay ko, ay ang kasama niya si Bongbong Marcos at buhay pa si Enrile dyan. Yan po ang katibayan na tao ni Marcos. Ito si PGMN, si Franco Mabanta. At kumbaga lumalabas po, huwag na natin pag-usapan muna yung kung sino may pakana nito. Pero pag-usapan lang natin yung nakita ko na mga mali bilang isang aral at may lubos na karanasan sa pag-abogado, lalo na sa criminal case na gaya ganito. Bago ko iumpisan po, nais ko lamang malaman ninyo po na ang batas po sa Pilipinas, pag criminal case ang pag-usapan, ay dalawang sitwasyon lamang po ang pwede mo hulihin ang isang tao pag ikaw ay pulis o NBI o kung ano pa man. Pwede nga humuli yung civilian kung kaya niya. Bakit hindi? Pero bago ang lahat, atin muna patugtugin ang ating musika ng bayan. Sabi ng ating musika. Yun kay Sara, musika ni Sara. Yan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara. Uy. Andro ikulong niya. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ito naman ang isa pa. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano.
Magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Wangangiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Totoo kausing, totoo kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Totoo kausing. Yan, okay. So, yan ang ating pag-usapan. Ngayon, saka na natin pag-usapan yung kay Manasseh na yan. Mali ang ginawa nila ng Manasseh Carpio. So anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ano ba talaga ang ginawa ng NBI? Bakit mali? Marami po akong nasilip na mali. So para maipakita ko sa inyo at malalaman ninyo ang batas sa ebidensya, batas sa paghuhuli, at ang batas po na bawal po ang tinatawag na wiretapping. So magwa-wiretapping ka para mahuli mo yung tao, pinaparusahan po yan sa tinatawag na Republic Act 4600. Kaya may ginawa ang NBI dito, una, wiretapping. So ano po ba yung wiretapping? Yung tatawag ka sa isang tao na minomonitor mo o tinatrabaho mo kung ikaw ay pulis o NBI. Tapos, nirecord mo. Ito ngayon. Hoy, NBI! Bakit nyo nirecord ang tawag nyo? So, nirecord nyo, dahil nirecord nyo po, ay mayungod to, Neng, Marinita, Junit, Catalunya Kausing, si Daddy, Patanawa, kumusta? Because of the fact that National Bureau of Investigation agent in charge in supposed delivery of bags of money, luggage of money, at saka yung may isa pang duffel bag na Adidas, ay mauuwi po sa wala ang lahat ng ebidensya. Bakit po? Kung may paglabag sa right to privacy, ay ang paglalabag ay maghaharang
sa lahat ng ebidensya na nakuha at hindi na pwedeng gagamitin sa korte kahit sa anong proseso, kahit sa anong pakay. It can never be admitted in any proceeding for any purpose. That is the violation of right to privacy. Nasa batas din yan, maliban dyan, may batas pa tayo na Republic Act 4200. Sa Republic Act 4200, may parusa ding kulong ang mga NBI at saka mga pulis na maglalabag sa wiretapping. Ano bang wiretapping? Yung tatawag ka sa isa na target mo pag ikaw ay pulis o NBI at i-record mong tawag. Ito na-record. Patay. Wala na. Ang lahat ng ebidensya na nakuha nyo, lahat ng mga mali-malitang pera, pati yung ay hindi na matatanggap na ebidensya sa korte. Motion to quash kaagad. O, sino man ang mga abogado ni Franco, babanta. Kuha na kayo ng tip sa akin, anong gagawin? Yun pa lang, doon pa lang ay tapos na ang kaso. Bago sila pumasok sa kuno building o unit kung saan nila ibibigay yung pera at ipaabot para kuno entrapment operation, ay tumawag sila at nirecord pa nila. At ang nirecord nila, ang nangyari ay nilabas pa nila sa Twitter, sa X, nilabas nila. Nako, patay. O, magtibag. Yan talaga po. Matibag. Yan po talaga kapag ang nilagay mo na happy sa NBI, yung hindi nakaranas magiging NBI agent, abogado ka eh. Hindi ka naman NBI agent. Kaya lahat ng mali lumalabas. Punyeta. Imbes nakahuli na tayo ng tao na sinasabi nyong nang extort, makakalaya pa. Matatalo kayo. Alalahanin nyo, sa Republic Act 4200, wiretapping law, bawal mag-record ng tawag kung hindi ka humingi ng permiso sa korte. Patay kang tao ka. Ikaw, Roberto Reyes, napakabubo mo. Huwag ka kwento-kwento dyan. Ipapakita ko nga sa'yo, ito na nga po yun. Huwag kayo magkwento na alam niyo yung sinasabi nyo. Kasi mga bubo kayo, hindi kayo abogado. Aral ako dito. Wala pa pong pinanalo sa akin ng NBI sa record ko. Sa ganung sitwasyon ng mga search warrant, mga huli-huli. Kaya, binibigyan ko lamang lecture ang NBI na huwag na nila gagawin sa sunod ang mga itong ginagawa nila. So, itong unang mali nila. Pinakita pa nila, senior pa nila sa publiko. O, yan. Unang mali nila ito. Gandang tanghali lahat ha. Si Lance Matthew Subido. Roberto Reyes, kahit mali pag sinasabi mo, magandang umaga. Tapos, ang affidavit, wala yon. Hindi nyo naintindihan ang ebidensya. Mga bubo kayo, huwag kayo magkwento-kwento dyan. Helen Bagyo, Daim Pagabigat, Manaybit, hindi ikaw na pumalit. Bakit ako papalit? Hindi naman ako abogado ni Mabanta. Ginagawa ko ito para maturuan ng NBI na huwag nila magkamali sa sunod. Mga bubo ba kayo? Sunod, ano pa itong, ilalabas natin itong yung GMA. Yan ang isang mali. Pakita ko sa inyo at i-lecture ko sa inyo kung bakit mali. Hindi naman yan kung nakausap pasensya ka na, si Roy Mabasa po hindi abogado, hindi niya alam yan. Nanay Bet, di ikaw nang pumalit. Ginilisa. Kain tayo, sir. Watching from Shanghai, China. Ginisang ampalaya, ulam ko. Wow, masarap. Roberto Reyes, hindi ka updated. Sinabi nila, huwag ka na magkwento.
mga kabubuhan ang ginagawa mo, Roberto Reyes. Ikaw ba pare? Ikaw ba yung running priest who runs without direction? Aning, kapatid, Ted Danton, to ulat sa naman, wag hindi ko abo yan si Manasis. Kabuang sa'yo. Kailan ko ba naging abo yan? Ang mali kasi nila yung Manasis, bakit sila sa RTC ng sampa ng kaso? Dapat sa Supreme Court. Kasi ang kalaban nila, Kongreso. Hindi silang tatalo sa akin eh. Dendaga, mukhang crocodile. Edward Lacson, tuot, ano ibig? Oh, anyway, whatever are your opinions, I don't care. Kasi mali kayo lahat, ako ang tama dito. Okay? Ito po, ipakita ko sa inyo kung bakit mali yan. Parakihin natin yan. Ito pa lang, nag-record sila. Ang intindi ko diyan, kinausap niya, may kumausap sa kasama lang NBI na nagkunwari na tauhan ni Romualdez. Nakipag-usap kay Mabanta. Ang pinag-usapan kuno ay tungkol sa pang-extort ni Mabanta na hindi niya ilalabas ang kanilang video na 90 minutes laban kay Romualdez kung magbibigay ng pera si Romualdez. Yan ay according to NBI. Hindi natin alam kung totoo ang NBI o hindi. Basta kay yan ang sinabi ng NBI. Pero ang tutok lang natin dito ay itong kinuna nila ng recording. Yung pagkuha ng recording na yan, malaki na yan ang magtutumba sa kanila. Kasi bawal mag-wiretapping. Nakuha, may video pa, hindi lang recording, may video pa. Therefore, diyan pa lang, fruits of the poisonous tree na ang lahat ng ebidensya na nakuha nila. So, Roberto Reyes, mag-aral ka ha. Mag-aral ka. Huwag kang tira ng tira dito na hindi mo alam ang batas. Okay, Relino Stoliano, magandang umaga. Guring Guzman, hay nako, na iba na naman prinsipyo. Hindi po, tama yung prinsipyo ko. Kung ano ang batas yung pinaglalaban ko, Guring Di Guzman, bubo. Bubo mo talaga. Huwag ka mag-comment kung kabubuhan. Okay? Mga Ricardo Apirotso, Toto Tirador, ng Kaning Lamig Bayan. Ikaw, ang Ricardo Apirotso na bubo. Mga bubo kayo. Kakahiya kayo. Comment kayo, mga bubo. So, ito po, bawal po yan sa Republic Act 4200 ang mag-record ng konversasyon na walang paalam. Kaya yan po at gagamitin niyo sa kanya, yan po ang magtutumba sa inyo. O pakinggan natin. Ngayon, ang problema ng NBI, hindi na nila mabawi ito. In-upload nila sa Twitter at sa ibang plataforma. Mga bobo. Ay, nako. Yan ang mga NBI ni Matibag, bobo. Ito okay lang ito kasi walang sound. Pero ang problema na una may sound. So, ganun pa man, problema sila ngayon. Kung i-challenge ng abogado ni Mabanta yan, patay sila ngayon. Makukulong pa sila. Kasi may kulong ang paglabag sa article Republic Act 4200. Yan ang pinaka-problema ninyo. Well, kung saan kayo pupunta dyan, ay bahala na kayo sa buhay nyo. Ay, sus. Akala nyo magaling kayo eh. Yan ang problema sa inyo. Naggaling-galingan kayo. Hindi naman kayo magaling. Saan ka ba? Ateneo ka ba? Ay, God. Tibag. Ateneo pa nag-graduate. Saan ba ito? Yan. Thank you. May recording pa ha. Ulitin natin. Dito.
Yan, oh. Ay, mabigat. Mabigat talaga. Kain mo yan. Yan ang ginagawa. Thank you. Ayan, si ano. Ay, sipag. Magbala ko. Mabanta. Nako, ang kulong ko naman, 6 na taon ang kulong, tsaka may perpetual absolute disqualification. Hindi pag matanggal kayo sa trabaho, hindi kayo Okay. Everyone inside. Face the wall. Face the wall. Everyone face the wall. festival. Face the wall. Okay. Everyone inside. Asa ba ito? Kumbaga, balikan natin. Ito na po yung umakyat na ano, silang NBI. Madala na sila mga paleta. Madala na paleta na ibibigay sa pare. Diyan sila. Pumasok sila sa kwarto. Yan, katok. Ang lakas ng katok. Okay. Everyone inside. Face the wall. Face the wall. Face the wall. Everyone face the wall. Yan, ha? Pumasok. Hands on the wall. Hands on the wall. Klaro, ha? Isa pang klaro na nakikita ko ay hindi po ito transaksyon na maayos. Alam nyo, ladies and gentlemen, kung entrapment operation, dapat walang pirsahan pagpasok sa kwarto. Katok, lakas. Ibig sabihin po, lumusob na sila na wala silang search warrant. Wala silang search warrant, wala ring warrant of arrest. Yan po, pag ako ang abogado ni Mabanta, pangalawang ground na yan. Search and entry without warrant, without search warrant. Patay na naman, tumba na naman. Pangalawang mali. Ay, nakakahiya kayo mga NBI kayo. Ay, sobra kakahiya kayo. Masasayang na itong kaso natin laban kay Mabanta. Sayang, ibis na kulong natin yung extortionist, kung extortionist man siya, kagaya kay Rapi Tulfo, kagaya kay Erwin Tulfo, mga Ramon Tulfo, mga extortionist yan. Yan ang tawag ACDC. Attack, collect, defend, collect. O, kasi bigyan naman daw ko na si Mabanta. O, kaya kampihan ko talaga kahit sino na kriminal basta nilabag ang batas. Kaya pinakita ko sa inyo ang pagkakampi ko. Ha? Mga bubo, wag na kami kwento, ha? Kasi mga bubo kayo, hindi nyo alam itong batas na ito. So, yan. Ulitin natin, ha? Nagkumatok sila. Face the wall. May pistol pa, ha? Ayan, ha? Market sila, mga NBI. Market sila. May dala silang bag na itim. Balik, tingnan mo bag. Yung bag na itim po, yun po may bit-bit na pera. Yan may dalang pera. Ano pa? Ano natin? Katok! Tudo katok! Pagbukas. Okay. Everyone inside. Face the wall. Face the wall. Yan! Aristo kagad! Pagpasok, aristo kagad! Patay! Talo kaso ng NBI. Kabubuhan nyo na yan. Alam mo, yung entrapment, walang pirsahang pasok. Kunwari, kaibigan, pasok. Uy, dito na pala kayo. O, pasok. Tapos, pagbigay ng pera, sa kanyo hulihin. Ang sa inyo biniran nyo kagad. Bakit? Pagpasok, face the wall. Yan, klarong-klaro, patay. Roberto Reyes, lecturean mo mga NBI, ginawa nila, mali-mali. Ito po, ang pinapalabas kong video, ay video po ito ng GMA7. Face the wall. Everyone face the wall. Everyone face the wall.
Hands on the wall. Hands on the wall. Hand to the wall, hand to the wall. Meron ako. Noon. Oh, hand to the wall. Oh. Asan ang itim na bag? Ayan, ang itim na bag. Hindi po nabuksan. Ibig sabihin ko hindi nabuksan, ulit-ulitin natin. Oh, hindi nabuksan ang itim na bag. Ayan. Hindi binuksan ang itim na bag tapos inaresto nyo. Kailangan pabuksan nyo muna yan. Ay, mga bubo talaga kayo. Ang bubo ng NBI na to. Dapat kayo lahat tanggalin. Sayang trabaho. Sa paano mo masasabi na entrapment yan? Dapat ang tamang entrapment po ay magkaibigan kayo. Pumasok kayo ng maayos, walang katok na tututudo. Tapos, kausapin ninyo, o yung pinag-usapan natin, andito na po dala kong pera. O yung pagkatanggap, buksan mo na. Antayin mo muna magbukas. Pagkabukas niya, bibilangin niya ang pera. Ay, salamat na, andito ko, itatago ko na. Sa kanya palang hulihin. Ang ginawa ninyo, pagkatok, papak, huli kagad. Festival. Ayan, kita nyo. Mali! Grabe. Dito palang panalo na si Roberto, si Franco Mabanta. Ay, naku. Itanong sa lahat ng abogado yan. Itanong sa lahat ng judge. Ikaw, Roberto Reyes, kwento ka ng kwento. Mali yung ginagawa mo. Ito pa yung Fernando La Chica na napaka-bubo rin. Sobrang bubo to. Klarong-klaro na, pinwersa pasok. Bawal po ang pirsahan. Akala ko ba naman, entrapment dapat, pagbukas ng bag na yan, ang bag na yan may lamang pera. Sa kanya palang hulihin o pagpatuloy natin ang yung pagkinig. Ito po ay recording ng GMA7. Kita mo, mali. Kita mo, hindi mo lang nabuksan yung bag. Yung bag na yun. So, inusulte at hinuli ninyo. Positive yung maleta nandito. Ano naman to? Ako, please. Ayan, ang bag hindi pa nabuksan. Nako, patay kayo. Illegal arrest ang nangyari sa inyo. Matatanggal kayo lahat mga itoy. Tatanggal kayo sa trabaho niya NBI. Wala na, panalo na si Mabanta. Ang gagaling pa naman ng abogado. Kita na, yan po ang nangyari. O, kita mo bag hanggang ngayon, hindi pa nabuksan, oh. Yan ang may naman pera. Ayan ang bag. Hey, very clear ang evidence. Wala na, tapos ng laban. Tapos ng laban, talo ka na matibag. Kabobo sa inyo, kabobo. Ay! Bawal po sa batas ang pumasok ng bigla lang sa isang bahay ng isang tao. Ang kasalanan yung yan ay violation of domicile. Makukulong kayo, matatanggal pa kayo sa trabaho. Makiusap na lang kayo na hindi kayo kakasuhan ni Mabanta. Pero that is for all the world to see. Nakita ko. Kaya ako, pwede rin ako magsampa ng kaso. Lahat na nakapanood sa aking subscribers, pwede magsampa ng kaso sa inyo. Grabe. Hindi ka po pwede pumasok sa bahay ng isang tao kung wala ka search warrant. Exemption. Maliban na lamang kung pag pinapapasok ka niyan na may consent. Yung halata natin, katok ng katok, narinig natin, katok ng katok. Pagkatapos sa maya, hands on the ball, hands on the ball.
Patay. O lecturean mo yan, Roberto Reyes, mga NBI. Patay. Ako'y natatakot na naawa ako sa inyo mga NBI agent. Matatanggal kayo na walang kalaban-laban. Mga abogado pa naman kayo. Halos lahat kayo mga abogado, hindi nyo alam ginagawa nyo. Hindi po hot pursuit, gago. Walang hot pursuit, sila nga pumapasok doon. Ang hot pursuit po, Roberto Reyes, tuturuan kita. Ang hot pursuit po ay pwede yan kung nakita mo siya na gumawa ng krimen at tumakbo. Kaya pursuit. Kabububo. Huwag ka na magkwento dito. Makabubo dito, walang lugar. Oh, Haglove, siyempre may search. Wala pong search warrant. Sila mismo nagsabi walang search warrant. Emery Doji, paano lalabas ang katotohanan kung ang katwiran ang gaya kay Reyes na tipong manood ka, tingnan mo ang nangyari, Roberto Reyes. Ikaw ba si Padre Robert Reyes? Napakabubo mo naman. Sige, umamamod. Kapal pa ka ng NBA, under matibag. Rio, Riwel, necesito. Boss, balita, may kasamang media dyan. Pati, hindi naman media kasama sa ano. Ang media po kasama dyan ay yung taga GMA7. Roberto Reyes, huwag ka na magkwento dyan. Hindi mo alam ang nangyayari. Kabubuhan mo talaga. Ay, kakahiya ka, Roberto Reyes. Yeah, it's been year of bending dalo na naman. Talagang bending dalo ito. Si Gia Salatar, Roberto Reyes, wag ka dito. Doon ka sa ibang channel. Doon ka sa mga channel ng mga marites. Cloud, sabi ni Matibag, mayroong fake money. Hindi na nga tayo aabot sa usapin ng fake money. Dito pala pag umpisa pagpasok, pag illegal ng lahat, illegal na lahat, hindi na pwede matatanggap ang ebidensya na makuha nyo. Ang tawag namin dyan ay fruits of the poisonous tree. Patay na naman kayo. Makukulong pa kayo? Madidismiss ang kaso labang kay Mabanta? Makasuhan pa itong mga NBA agent na to. Matanggal pa sila sa trabaho. May ebidensya eh. Itong ebidensya oh. Hindi nila alam, hindi ba nila sinabihan ng Jimmy CB na huwag kumuha. Ay, nako. Wala na. Hindi rin pwede magagamit ang makuha nilang ebidensya sa cellphone kasi yung cellphone ay hindi pa kailangan pumasok na sila. Nagawa na nilang kasalanan bago nila makuha ang cellphone. Kaya hindi na pwede buksan ang mga cellphone nila ni may Mabanta. Ako po, na klase ng abogado nang hindi pa ako natanggal, wala pong nananalong kaso sa NBI sa akin, pati yung PDEA, pati yung polis. Lagi ako naghanap ng teknikalidad. Ito, malaking teknikalidad to. Kaya kahit kriminal ito si Mabanta, kakampihan ko kasi mali-mali ang paghuli. Okay? Ayan Ngayon, may pakita pa ko sa inyo na napakalaking kabubuhan. Yung una, pangatlo na to. Pangalawa, yung pangatlo, ito, ipapakita ko naman sa inyo, isa pa, yung pinakaunang mother of all mistakes. Ipakita ko sa inyo yung mother of all mistakes. Ito, nag-wiretapping sila, umpisa pa lang. Ito, mother of all mistakes. Ito yung wiretapping nila. Pakinggan ninyo. Malapit na kami, sir. Dito sa ano na... Hello, sir? Hello, sir? Hello? Hello, sir? Hello, sir? Malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga what? Sir, tatawagan ko na si sir? Si Jimmy? Si Jimmy, Paano bang, ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya, paano ko papakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Papasok mo sa driveway. Paano, sir? Bigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse, sir? Or paano ba? Idadrop sa sakyan nila? Paano, sir, sir? So yung tao ko, bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. You wait pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, Very simple. Ilan sila, sir?
Dalawa, pero kaya na yung tatlo. Dalawa. Okay. Oo, kasi ano to sir, tatlong maleta. Kaya ka na yung bati. It's okay, kaya na yun, don't worry about it. Tapos anong suot sir na damit? Alam naman nila ako na tatlo yan. Okay. Anong suot na damit sir? Naka-jacket parehas. Jacket. Sige So, sir. basta yung naka-face mask. Okay sir, sige sir. Sige sir. Thank So, you. so tatawag ako sir kay Jimmy no pagdating, tama sir? Ano yun? Sorry. Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin. Si Jimmy, yes, correct. Okay That's sir. right. Tawagan mo lang Okay siya. sir, sige sir. Thank you sir. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay sir. Sige. Hindi na po ma-reverse yan. Irreversible na. Ebidensya, klarong-klaro. Ang problema dito, taga GMA7 na ano yun eh, si reporter na ano. Yan mamaya, pakita ko reporter sa inyo na iyan ang nag-upload nito. Patay na. Wala na. Kayo lahat ng NBA agent na sumali, antayin nyo yung dismissal order ninyo, matatanggal kayo pagiging NBA agent. Mali pong ginawa ninyo. Nag-wiretapping kayo at saka pumasok kayo pala sa kwarto na dire-diretso. Wala palang nangyari na entrapment. Ang entrapment po na pangyayari ay ganito po yun. Kakatok kayo na maayos. Hello, si sir. Andiyan pa si sir. Opo, nandito pa sa loob. Ay, sir, yung pinag-usapan natin, sir, ito na po. Oh, ito pakitanggap. Ganun po yung entrapment. Hindi yung katok, tak, 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 hands on the ball! Hands on the ball! Patay. Yari kayo ng mga NBI agent. Naawa ako sa inyo. Mawala ng hanap buhay ang inyong mga pamilya. Ay, ganun talaga yan. Wala na. Wala na. Patay na. Wala na kayong kawala. So, nakita nyo na? Pakinggan natin ang iba pang ebidensya. O, ito. May ebidensya rin dito pakita ko rin sa inyo. Sayang. Sayang ang huli ninyo mga kaibigan. Nauwi sa wala. Sayang. Ito pang iba na nang kinuha ni, sino bang reporter na to? Kalimutan ko pangalan ng reporter na to. Tingnan nyo nga. At isabihin nyo, i-type nyo dyan kung kilala nyo itong reporter na ito. Sabay na, hindi yan. O, ito. Yan. Ito yung reporter na to. Tingnan nyo kung sino. Jan Consulta! Na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, no? Ito yung budol money, no? Na pin-prepare ng NBI at tatlong maleta. Isa, dalawa, tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong tatlong maleta pa. Isa, dalawa, tatlo. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha ng mga suspect mula sa kanilang extortion attempt, no, na inoperate nga ngayong gabi ng NBI OTCD. So sa ngayon, abangan natin mga kapuso yung susunod na maging hakbang ng NBI tungkol sa pagtukoy doon sa pinaka-ulo o nasa likod ng attempted na o pagkatangka na pag-extort na ito. Yung mga latest narito sa Pasig. So, ang nangyari po dito, ladies and gentlemen, lalo pang nadidiin ang mga NBI agents sa pinakita ni Jan Consulta. Bakit po? Kasi, nakita naman natin na yung pumasok, ang malita wala pang bukas. Pagdating dito na nahuli na yon, nakalagay ng hands on the ball na sila lahat, saka binuksan ng NBI. Bit-bit nila, binuksan nila, kasalimbag nila, binuksan nila. Ay, patay. Matatanggal po sa trabaho. Naawa po ko sa mga bata pa naman ng NBI nito. Nako, patay.
patay, wala na. Yari na kayo. Ano pang iba? Ano pang ibang mga, sila, sa kanila nanggaling to mga video na to, hindi to sa amin nanggaling. Grabe. So tapos, ang kasunod na problema nila ay hindi nagreklamo si si Romualdez. Walang reklamo. Ang nagreklamo ibang tao, nagkiklaim na lumalagda siya para daw kay Romualdez. Ang problema, dapat si Romualdez na lumagda kasi siya complainant. Ay, talaga. Ito po, yung mga opisyal mo, BBM. Puro mga bobo. Nak ng wedding. O, tingnan natin ito. O, ito, pakinggan natin si Ted Filon. Ayan. Pakinggan si Ted Filon. Ba't walang sounds? Kay Martin Romualdez para manghingi ng sino ho ang dumirekta kay Martin Romualdez para manghingi ng pera? Kasi I mean, mabigat ho na na personalidad ito. I mean, dating speaker, first cousin ng presidente, congressman pa ngayon. Sino ang rumekta po dito kay Ginoong Romualdez? Base po dun sa mga nakalap naming ebidensya, ipinarating po ito Pakinggan nyo si Matibag ito, si Matibag sumasagot. through intermediaries na mga malalapit kay speaker. Kaya nga po yung nag-issue ng affidavit po rito, Sir Ted, is yung tao na nakaalam nito. Hindi si Romualdez ang pumirma ng complaint. Tao daw. Yun po yung pangyayari niyan, ano po. Pero hindi po rekta kay Mr. Romualdez ang panghihingi ng pera? Lumalabas po dito sa hindi po directed Umamin na naman, hindi pala rekta pa. Talo ng kaso niyo, talo na. ganun, kundi through intermediaries. Unless meron po kaming hindi nakita na nakapag-usap sila ng diretso, and that will be the one na makikita nga natin pag nabuksan po natin yung telepono po ni Mr. Franco Mabanta. Wala na. Kahit mabuksan nyo, hindi na magagamit yon kasi kinuha nyo sa pamamagitan ng pagpasok na wala man lang search warrant. At pinwersan nyo ang pagpasok. Hands on the wall, hands on the wall! Hindi pa nga nabuksan yung dala nila ng bag, duffel bag na maliit, na ando ng mga pera. Hindi pa nga nabuksan, hinuli nyo na. Mauulit naman ito ang kaso kagaya sa kay anak ni Boying Rimulya. Nag-deliver ang PDEA ng in-order na droga na marijuana galing sa abroad. So, na habang kinatanggap, pinipirmahan ng anak ni Rimulya ang package na marijuana. Tapos perba ay hinuli nila, hindi pa nga nabuksan eh. Hindi pa nabuksan ng anak ni Rimulya, binuli na nila, kaya talo sila sa kaso. So ito, palpak na naman mga kaibigan ni Roberto Reyes. Magdasal sila. Kaya para patunayan ko sa iyo, Roberto Reyes, ako mismo kakaso laban sa kanila. This is a public crime. Grabe. Opo. Meron bang issue dyan ng data privacy kung sakasakali po na meron kayo madiscover para maihayag nyo sa publiko o sa media? Well, pag na-subject na po ng cyber warrant yan at amin ang isinabing ebidensya yan, that will be under the instruction of the court na po. Okay. Kung alin po yung mga pwedeng ilabas at kung alin po yung hindi pwedeng ilabas. Sa mga sagot mo po, Mr. Matibag, hindi mo alam ang trabaho mo? Umalis ka na dyan, iwan mo na sa mga taga-NBI na aral at sanay dyan. Lahat ng kwento mo walang tama. Po, kasi dito sa kanyang statement may Dear Martin eh. Dear Martin. So, well anyway, so walang impormasyon ng inyong mga ahente na
dumirekta ito kay Speaker at nangihingi kay Speaker at sinabihan ng Speaker ng mga tao niya, oh, kausapin nyo nga ito, ano itong sinasabi ng mga taong ito. Wala pong ganon. Sa ngayon po, hindi po nakalahad doon sa affidavit po na Wala. Hindi na nakalahat sa pinibit. nakuha po namin. Pero that is the possibility na amin nga pong tinitingnan kasi it's an open and continuing investigation po ng NBI po. Despite na may napile na pong Naka-raid na nga kayo, nakahuli na kayo, tapos ka-investigation pa rin. Yan mo makita, sloppy work. Wala kang kwentang NBI na director. Hindi mo alam ang trabaho mo. Kaya dapat mag-resign ka na diyan, Mr. Matibag. Ibigay mo sa ibang tao na sanay sa mga police operations. Ay. kaso dito sa 5 individual po na ating pong naaresto. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok. So yan, nakita ninyo ha. That's it. Pansit. That's it. Pansit. Patay. Ano na ngayon ang silbi? Magagalit pa naman si Bong Rebellion, si Bongbong Marcos. Okay? Ayan, titingnan natin ano pang iba. Ito na lang, ano pa bang ilang oras naman tumakbo tayo? 47 minutes. Okay. Ipakita ko po sa inyo ang affidavit ng tao kung sino nagreklamo. Ang nagreklamo po ay hindi si Romualdez. Ang nagreklamo ay ibang tao. Ito po ang pruweba ko, pakitingin nyo. Tingnan nyo kung sino nagreklamo. Hindi si Romualdez ang nagreklamo. Yan. Sino nagreklamo? Ang nagreklamo po ay ito, si Noah Nocon. Hindi si Romualdez. Basahin natin. I, Noah H. Nocon, Filipino of legal age and with address at 10411 Grove, Batong Malaki, Los Baños, Laguna, after having been duly sworn in accordance with law. Sworn to dapat to. Natanggalan lang to. Mali ang grammar. Hereby depose and state that, number 1, I am executing this complaint affidavit to report and cause the investigation of acts of extortion committed against my principal, Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Number 2, I am personally aware of the facts and circumstances herein stated, having directly handled and or been privy to the communications and threats made against Representative Romualdez by the following. 2.1. Robert Maria Franco Cruz Mabanta, Chairman, President, and Majority Shareholder of Peanut Gallery Media Incorporated, who may be served with processes at Sweet Dine D, Valero Tower, 122 Valero Street, Salcedo Village, Bilair, Makati City, and CG Hero, collectively with Respondent Mabanta. The respondents, the hosts featured in the subject video intended for release by the respondents through PGMI, who may be served with processes at Sweet Dine D, Valero Tower, 122 Valero Street, Salcedo Village, Bilair, Makati. Number 3, 2.3, PGMI is a domestic corporation engaged in the operation of an online media and content platform, doing business under the name and style Peanut Gallery Media Network, which publishes and disseminates news, commentary, and opinion pieces through various digital channels, including social media and video sharing platforms, with principal office at Suite 90 Valero Tower, 122 Valero Street, Salcedo Village, Bilair, Makati. Sometime in April 2026, respondents through chat messages and a subsequent call initiated contact with representatives of Rep. Romualdez. Grabe naman to. Ang tanong ko dito, si Romualdez ang target nila. Bakit kumausap sa representative? Hindi pa nga nyo alam kung paano kontakin ang number ni Romualdez. Ba't kukontak sa representative?
So, paano na April? Tapos ngayong May, hindi pa nga sinabi ko anong petsa. Wala kayong nilagay dito na screenshot ng messages. Ibig sabihin, gumawa lang kayo ng kwento. Iyan ang dating po niyan. Gumawa lang sila ng kwento. O, dito, sunod na paragraph number 4. During a said communication, respondents conveyed a clear and unmistakable threat that unless a certain amount of money is paid, they would release an online video containing damaging allegations against Representative Romualdez. To lend credence to their threat, respondents provided a portion of the purported video expose which shows the false and malicious report and outlined a specific timeline for its release, thereby establishing both the immediacy and seriousness of the threat. Respondents likewise sent this message: Hi, friend, our compromise. The expose is 2 parts. Part 1 is a 90-minute piece coming out on May 5. Part 2 is a 60-minute piece scheduled for 2 weeks after that. To help you decide, here's the first 3 minutes of part 1 so you can get a better sense of what it is and whether it's worth pursuing. Beyond this, we really won't be able to disclose any more details or content unless we already have an agreement. Hope you understand. Also, from our side, friend, since the value is in the information itself, we have to protect it. If you decide not to pursue, no hard feelings. I'm personally quite happy that we at least had a chance to meet. If you decide to pursue, I promise I will honor my word to all of you. Number 5, the said video purports to expose Representative Romualdez as the alleged mastermind of corruption within the House of Representatives, even going so far as to portray him as a supposed figure purportedly worshipped by members of Congress, revealing its unmistakable malicious intent. The video explicitly declares that the supposed expose not as a legitimate journalistic endeavor, but as a deliberate and targeted attack. It further advances baseless and inflammatory accusations that Representative Romualdez allegedly built a dirty House of Representatives driven by insatiable greed for money and power, and ominously threatens that respondent hero will pick apart and take down Representative Romualdez. These statements are not only patently false and defamatory, but are clearly designed to vilify. Grabe ha. Ang tanong ko dito, hindi ako naniniwala na totoo ito, ladies and gentlemen. Bakit? Nagsabi sila, ang mga NBI nagsabi na installment daw, 4 digits. Wala po nag-extort ng mga installment. Cash to cash basis yan. Full payment yan. One-time payment yan. Basta extortion, ganun po yun. So, sinasabi nyo, 4 times may installment pa? Grabe extortion ha, may installment. Okay. Ito to. Perakin natin. Number 6, ha? At this point, it bears emphasis that the foregoing allegations are utterly false, patently malicious, and entirely fabricated. Wala siyang nilagay na screenshot ng ng kiniklaim niya na palitan ng sagot. These statements were not made in good faith. Tapos 300 million pesos. With a deadline set on May 5, 2026. So, kailan ba sila hinuli? Tingnan na, tanong natin. Let us ask AI kung kailan hinuli mga ito. May 5, Tuesday night.
So, may tanong ako ngayon. Ang warning ninyo, ang warning nila ni ni Franco Mabanta sa inyo, ay May 5, ilalabas niya. Kung hindi kayo makapagbigay ng pera. Eh bakit May 5 ng gabi kayo humuli? Ibig sabihin, hindi po totoo ito. Dapat May 4 kayo humuli. Kasi May 5, ilalabas niya na. Deadline na, tapos na, gabi pa kayo bumalat. So again, it is clear that sabi ni Noah Nocon, again, it is clear that the dissemination of the video expose is not intended for legitimate journalism, but rather as a tool to coerce and intimidate Representative Romualdez into parting with money. Number 9, indubitably, the demand for money coupled with the threat of reputational harm through the release of a malicious and fabricated video constitutes intimidation. Number 10, evidently respondents with intent to gain, willfully, unlawfully, and feloniously seek to obtain money from Representative Romualdez through intimidation by threatening the release of damaging material unless their monetary demand is satisfied, thereby constituting, among others, robbery under revised penal code. Number 11, the foregoing circumstances demonstrate the urgent necessity for immediate intervention by the Honorable Office. The subject matter of the threat being a fabricated expose implicating a former Speaker of the House of Representatives in alleged corruption carries with it the serious and the foregoing acts were committed through the use of electronic communication. Ayan. Cellphone and online media, thereby qualifying the offenses under the Cybercrime Prevention Act of 2012. Premises considered, it is most respectfully prayed that Franco Cruz Mabanta and CG Hero that an investigation be conducted. So yan, kailan pinirmahan ito? May 5 din pinirmahan. Tapos May 5 ang deadline. That leaves so much to be desired. So, klaro na po pang-imbento nyo. Nakita ninyo? Nakita ninyo? Ay, sa rektudo sila paggawa ng pera. Ang first defect nila, yung nag-record sila sa kanilang cellphone na papasok. Next is, nag-record sila nung apakyat na sila. Next, nung kimatok sila ng malakas at pumasok ng bigla. At hands on the wall, hands on the wall. Pakatlo yun. Pang-apat, hindi pa nabuksan ang bag kung may lamang pera o wala. Hinuli na kagad. Hindi, ibig sabihin, hindi nakita ng hinuli na pera pala yun. Number 5, yung complaint ninyo, meron bang installment, Fidel Mercado? Kayo, tinatanong ko kayo. Tinatanong ko si Cesar Rugar. Meron bang installment na na kidnapping, ang ransom? Meron bang installment ang pagbayad ng extortion? One-time payment yan. Ay, G. Salatar. Sobrang babaw na mga script ng mga ito. Sobrang babaw nga. Mga bubunga na mga NBA agent to. Sabi ni Great, drama lang talaga para makapagpalabas. Sayang naman. Bata to ni BBM. Nahuli yung bata ni BBM. Gustong kumita kay Romualdez. Ariel Ford, 2 Marcelo pero hindi obviously. Okay. Kakto, pananakot lang talaga ang pakay. Yan, gamit ni si Matibag. So talagang tinatakot ng publiko. At saka mga vlogger, tinatakot. So ay sa traso, parang drama naman sila, yun, hulihan na yan. Pagtakpan ng flood control, ganon pa rin, flood control pa rin ang pinag-usapan. Si Emmanuel Sebastian, Vincent Bingco, doon sila kumikita sa katangahan. Gisalta, so tama yung sinasabi ng lawyer ni Mabanta. Talagang mahina, sobrang hina ng kaso. Roberto Reyes, sabihin mo na sa mga kaibigan mo. Mali-mali po yung mga sinasabi mo. Okay. Hanggang dyan na muna ako. Sa sunod na, mag-follow up na lang tayo. Basta sa akin, tapos na ang laban. Patay na, talo na kayo. Nadugisan na si Franco. Nadugisan, kakasok ang Franco.
Pero mamaya ko na sasabihin, may follow up tayo dyan. Hanggang dyan lang muna tayo. Alauna